Praise the Lord sa panahon karon mga kaigsunan nga niya na sabta nagatigom sa atong Zoom Bible study bisan tuod og nagkalagyo ta sa distansya pero diha sa espiritu na iusa ta karong kagabion aron atong paghisgutan ang pulong sa Dios ug ang pataas ang pulong sa Ginoo nga maoy gabayan nato nagadala ka nato kada adlaw sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi nga mahimo tang pleasing sa Ginoo tag-usa nato. Before everything else, let us commit our uh, Bible study tonight to the Lord. Amen. Hallelujah. We thank you, Father. We praise you, Lord. We bless your wonderful name, Lord Jesus. To God be the glory. Father, we come to you in the mighty name of Jesus and in the power of your blood. Thank you, Father God, for making us worthy, Lord God, to stand on your word. And Father, nag-ampo me that you will bless everyone in Jesus' name. Bless every ear, every heart, every mind. Oh God, that the things that we're going to study tonight, Lord, amo ning magamit sa among pagpuyo aning kalibutan na kada adlaw Ginoo to be victorious, O Lord, in Jesus' name. Thank you, Father. We praise your name. Bless everyone, Lord. Bless me as I speak your word. And bless everyone who will hear your word, Father God. Bless our signals, O Lord, in Jesus' name. Wi-Fi man, Lord, mga uban connection, Ginoo. Nagaampo ming ang imong pulong moabot kayo na klaro sa bisan asang dapit, O Lord. Ang lugar, dalaygon ikaw, O God, in Jesus' name. We pray. Hallelujah. Amen. 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 Karong kagabion mga kaigsunan, pag-isgutan nato ang mga importanteng butang na dili na. Mga importanteng butang sa atong pagkinabuhi kada adlaw, isip mga katawhan sa Ginoo. O usag yun ani igsoon nga importante nga dili mawala sa atong kinabuhi ug sa atong kasing-kasing mao ang pagtuo, ang faith. Importante kina nga naa kanunay sa atong kasing-kasing, naani sa sentro sa atong hunahuna, naani sa sentro sa atong kasing-kasing, sa atong pagpuyo ani kalibutan na kay mao man ni gigamit sa gihatag sa Ginoo nga gusto sa Ginoo nga atong gamiton adlaw-adlaw nga diha kaniya magmadaogon ta. Ayaw gyud wag tanga ang imong faith o gamita kini kada adlaw. Mao gipangita ni Kristo Jesus. Ingon sa dinhi sa Luke 18 verse 8, nevertheless when the Son of Man comes, will he really find faith on earth? Will he really find faith on earth? Na ato ning halimbawa din mga kaigsunan nga ang usa ka Kristohanon nga magpakiguban sa Ginoo makigrelasyon sa Dios ug ang tanan tibuok niyang kinabuhi naa sa Ginoo, ang nag-agad sa Ginoo kanunay kada adlaw. Kung nagingon kanunay dito sa Acts na in him we live and move and have our being. So dili gyud mahimo nga wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. O praise God nga ang faith gihatag niya kanato aron dili lang mo survive ta ani kalibutan kundi in order for every Christian to be overcomers. Matag usa nato mga kaigsunan. Kita nato ni as an example kining usa ka babae, usa ka istorya, usa ka parable nga istorya ni Kristo Jesus. Nato makita sa Luke chapter 18. Ingon diri mga kaigsunan, verse 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart, saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man,
Yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night into him, though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Amen. Kita nato mga kaigsunan sa atong pagkinabuhi aning kada adlaw sa aning kalibutan na nagtinguha mo kita no nga ang matag usa nato ang atang tanan nato mga struggles, tanan nato nga mga panginahanglan ug tanan nato nga mga problema nga mo gawas ta nga victorious gyud magmadaog kita. Ug ang tinguha sa Ginoo alang kanatong tanan nga maoy i-appeal gyud nato siya sa atong kinabuhi kada adlaw. So mo nang gitagaan ta niya o agianan gitawag nato na og prayer aron ang atong pagsalig na aniya kanunay. Ang prayer o ang faith nga diin ang faith, ang prayer mauna ang pag-execute sa atong faith kadto niya ang prayer. Kaya kung dili ta mo pray, mingon lang ka na kay faith, mao na gingon nga dead faith. Ningon man ang pulong sa Ginoo nga faith without work is dead. So ang prayer mao kini ang pagpadayag nimo sa imong pagsalig sa Ginoo. O kibawta nga ang Ginoo naa gyud motubag sa tanan nato nga mga pag-ampo. Suma dinhi sa atong gibasa nga parable o sa judge na dili godly, dili Christian, unya na ay babae ni duol niya kanangayog tabang pormero iyang giingnan nga dili ko mutabang nimo. Pero nakauna-una sa later on nga ako lang di ay ning tabangan kay tingali og pagsamok-samok ni nako og sige nigduol nako magsig patabang. So unsay gibuhat gitabangan niya ang kadtong widow. Unya mauna nga kitang tanan niingon ang Ginoo si Jesus nato, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Amen. Sa fast pace aning kalibutan na sa atong pagkinabuhi, pangitag kwarta, panarbaho, pamilya, o uban pang butang sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kung dili ka makamatnon o di ka makabantay, ining kalibutan na is trying to pull us away from our faith in God. O tinuod na, o kang gusto nga ihatag sa kalibutan nato ang atong pagsalig, atong gibutang sa tanang mga system aning kalibutan na, which is kanunay nga mo fail gyud na. Mao na nga niingon diri ang pulong sa Ginoo kung moabot ang Ginoo, moabot si Kristo Jesus, makakaplag ba siya og pagtuo nga ri kanato? Makakaplag ba siya og pagtuo nga ri kanato? So muna, every now and then ato gina-i-check ang atong mga kasing-kasing kung nagpuyo pa bata diha sa pagtuo. Kay mao man na ang gisulti sa word sa Ginoo dito sa Romans 1:17 that the just shall live by faith. Ang mga matarong magkinabuhi diha sa pagtuo. Amen. O kanunay na i-test sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon kung naa pa bata ng kinabuhi diha sa pagtuo. So mao na nga dunay mga asahay, mga pagsuway nga moabot nato, mga testing. Ang testing igsoon, ang testing na kung atong kinabuhi naa pa ba sa pagtuo. Suma sa Romans 1:17 that the just shall live by faith. Amen? I-practice yun na. Ato ginang exercise sige mga kaigsunan ang faith kada adlaw. Kay maumanay gusto sa Ginoo nga mahimaya siya sa ato mga kinabuhi. Suma dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, kung imong tan-awon sa Hebrews 11:6,
Kita na ninyo? Ingon diri, but without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Amen. Without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Dili lang kutob ta maingon igsoon that we believe in God. Kung dili, sa atong kinabuhi gayon, ang atong pagduol sa Ginoo is by faith. Amen? Ug ang atong faith is founded upon the Word of God. Tanan nga mga butang kaya gisulti nato o gipasalig nato, gi-assure ta niya diha sa iyang pulong, bisan to the word in the Bible was written pila ka thousand of years ago. Pero ang gusto sa Ginoo ang atong pagsalig naa gyapon diha niya og sa word nga iyang gisulti sa iyang mga katawhan. Amen. So bisan to what tay tangible kuan ba proof nga na ang Ginoo makita nato, magunita nato siya, pero ang gusto niya nato that when we come to him by faith. Ang pasabot nako igsoon nga uduol ta niya by faith na sa imong pagduol sa Ginoo ang bug-os nimo nga pagtuo nga ang Ginoo takos og arang nga makabuhat sa tanang butang nga imong gikinahanglan diha sa pagtuo. Kay kung di kuno ta og wa kuno tay pagtuo, mauna na dili siya ma-please nato, di siya malipay nato. Amen? So ningon sa diha, without faith, kung why faith? So, di lang tamingon nga, I believe in God, I have faith in God. Kung dili, ang imong faith, imo nang gi-exercise deep within you, in your inner man, in your spirit, nga ang Ginoo dako kaayo sa imong kinabuhi, gang imong pagsalig na atanan sa Ginoo. Amen. So, mauna siya. Nahibawa nato mga kaigsunan nga ang word sa Ginoo gusto niya naa sa atong kasing-kasing. Kay kung naa sa atong kasing-kasing, mauni mahimo nato nga confession. Ang confession mauni ang atong pagpamulong. Mailhan man nimo na, akong gingon kanunay isulti ninyo, mailhan nato sa tao ang klase sa pagkatao. Nga kung naa kay kaila, ay lang kanunay yun ipahalata lang, pero mailang gini mo ang tao nga kung doon na kay kaila igsuon nga mailan mo na sa sinultian. Kay kung ang sinultian sa imong amigo o sa imong kaila puno sa pagtuo, mailhan mo na nga naanay ang naglakaw ng tawhana diha sa faith. Nga mailhan sa di mo na sa manggawa sa iyang bakba, sa iyang sinultian, sa iyang action, ang iyahang pagkinabuhi. Kay kung naa na sa faith, ang maunay na asod sa tao, mausa na sa imong kaugalingon. Makaila ka sa imong kaugalingon kung naa ba kay faith o gigamit ba nimo ang faith. Kay ang imong pulong, ang imong sinultihan, maoy manggawa sa baba kay kung unsa kunoy naa sa imong kasing-kasing, maoy mugawas sa imong sinultihan, sa imong baba. Amen? So ningon diha ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Daana sa Matthew 12, verse 34 to 35. Abriho na to. So, kinintanan review ni aron mabag-o, mapresko ni ang kining faith sa atong kinabuhi o ato ning mga kinabuhian gayon kada adlaw. So, nagingon diha mga kaigsunan, brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So ang tao nga dautan, di yun na sa makasulti o maayo.
ang tao nga dautan. So kanunay na ang mga dautan sad nga mga butang manggawas ang bakba, kanunay na nga kanang mga pulong sa pagduha-duha, pulong sa kahadlok, pulong nga dili mo glorify sa Ginoo. Ngano man kay negative man ang manggawas sa bakba bahin sa iyahang outlook sa kinabuhi. Bisag Kristofano na siya, puno gihapon sa fear, puno gihapon sa doubt and unbelief. So mao na nagingon ang pulong sa Ginoo sa faith igsoon. Naa sa 2 Corinthians 5, 7. For we walk by sight. For we walk by faith and not by sight. For we walk by faith and not by sight. Ang buot gipasabot ana sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga ang paglakaw nimo sa aning kalibutan at tanan nimong mga buluhaton aning kalibutan, imong mga decisions, imong mga directions, imong mga plano, imo nang gibutang diha sa pagtuo o dili suma sa imong mga nakita o sa imong gibati o sa baka sa mga sirkumstansya na naa sa imong palibot na makita nimo o madunggan nimo. Dili. Kay Christian man ta, Kristohanon man ta. Amen? Sa mao lang gisulti ni Apostle Paul, for we walk by faith and not by sight. Kay ang faith igso nagtuo sa usa ka butang nga mahitabo bisan pa sukwahi ang naa sa unsay iyahang nakita. So, mo apply ni sa tanang bahin sa imong kinabuhi. Mo apply ni sa imong spiritual life. Mo apply ni sa imong family life, sa imong trabaho, sa imong financial. Mo apply ni. So, ang imong pagkinabuhi kung naa sa pagtuo, so bisan pa unsay imong nakita, bisan pa og sukwahi sa imong gituhuan ang imong nakita, pero wa ka matarog kay tungod ang imong gituhuan mao ug unsay gisulti sa pulong sa Ginoo nimo ug imong gibarugan diha sa pulong sa Ginoo. So mao na ang imong gibarugan, mao na ang imong gibasihan sa imong mga direksyon, sa imong paglakaw. Mao na gibasihan nimo sa imong desisyon. So mao kana mga kaigsunan nga kung wa tay pagtuo, ayaw lang yung ingon nga ang Ginoo ray may bawa ni. Ginoo ray may bawa, Ginoo ray bahala ni. Amo na gito kuan baga nang marka bahala ba. Dili na mao. Kumingon ganita ana napasabot na lig-on kayo ka og gibarugan. Ug mauna ang pulong sa Ginoo. So wala ni markabahala ang paglakaw nato igsoon. Kinahanglan sigurado ta. O apply ni sa imong physical health gani. Amen? So mauna siya mga kaigsunan nga makita nimo na nga usa ka tawo nagalakaw sa pagtuo kung unsay manggawas sa iyang baba. Unsay mo gawas diha nimo, unsay mo gawas kanunay sa imong baba. Makita nimo na ang nakuwang pa ka sa imong faith. Mao nang importante nga magsige ka o take in sa mga butang nga makapastrengthen sa imong faith, which is the Word of God and all the things that kanang naa sa Ginoo, like prayer, like attending fellowships and worship services and so on, going to outreaches. Kanang unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, imong gi-apply. Ug maunay makita nigsuon diha nimo. So mauna importante kayo to feed our faith. Feed our faith. So imbis maminaw ka sa imong mga amigo magsige hisgot og sakit, magsige og hisgot sa ilang tambal,
Pagsigig hisgot unsa na nahitabo nila sa ilang mga symptoms igsoon, ayaw paminaw ana pangita og mga tao nga mo feed sa imong faith na makapadasig nimo nga dili ka makadungog og negative forces of unbelief na mokutkot sa imong faith igsoon nga ang imong faith ma-eroded ni mawangtang na o niya mauna usunod ana ang kabalaka, ang kahadlok o unbelief. Wala to maigsoon. Kung nagidasig ta sige na kanunay before reading God's Word sa Bible, pag-ampo ka kung pangayoon nimo sa Holy Spirit ang espirituhanon nga butang nga imong makuha gikan sa imong pag-atender sa pulong sa Ginoo o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen. So feed your faith. Ingna ang imong tupad diha, feed your faith. Ya, ingna mo kang galon, I will feed my faith. Amen. So feeding your faith, you have to spend time on the things that will strengthen your faith. Inong dumi ni duol ni Jesus ang mga disciples ug niingon sila ngadto ni Jesus. Niingon sila ngadto ni Jesus, Lord, increase our faith. Increase our faith. So sa diha nga niingon sila increase our faith, ang tubag ni Jesus mao kini. Nga niingon sa if you have faith like a seed of a mustard, mauna like a seed of a mustard. And you will say to this mountain, mauna, inana. So ang gipangita sa Ginoo is a faith, bisag gamay na nga faith, kay it has the ability, ang faith na to igsoon, to grow. Pero it's up to us to make our faith grow. So unsa may imong gi-feed sa imong kaugalingon kanunay every day. O feed ka garbage diha sa internet. So wa gyud ang imong faith dili na mo grow. So mao na tagaan gyud nimo og panahon. Ikaw gyud mismo ang mo decide to spend time to let your faith be strengthened and to let your faith grow. Na importante ni bisag mingon ka nga wa man koy dagko problema karon. Wa man koy mga panginahanglan na dagko karon. Pero ako pag kinahanglan anang faith, dili igsoon kay adlaw-adlaw mo kinahanglan nato ang faith. Kada adlaw. So tan-aw nimo nga wa kay dagko problema, wa kay dagkong panginahanglan. Importante mauna ang time nga imong i-strengthen og maayo ang faith because time will come in the future na i-test ang imong faith mga kaigsoon. Unsay imong gituhuan sa pulong, unsay imong gibarugan sa Word of God. Amen. Nakuha na to. So mao na siya. Kaya hinumdumi nga kung ang imong kasing-kasing mapuno ni sa Word, dili lang kutob sa pagbasa, but to meditate on what God is saying in His Word to us. Imo lang i-meditate, then anak ka diya ma-fortified ang imong faith. Anak ka diya ma-strengthen. So inigsulti nimo sa pulong sa Ginoo, doon na dayo'y effect na, doon na effect nga naman. Kay ang foundation ana is faith. Ang pulong sa imo mga sinultian, ang faith. Dili lang nisulti ka, oy maor man ni gipasulti sa among pastor. Ako na isulti kay naapoy panginahanglan. Dili lang inana. Kung dili gikan sa imong kasing-kasing, unya you are fully convinced that what God has said in the Bible to you, He is able to perform. Mauna ang pulong na kumbinsido ka ng imong faith na founded upon the Word of God. Then time will come nga dunay mga testing sa imong kinabuhi ug kada adlaw do na nasugat kag mga pagsuway higsoon nakibaw na ka unsaon paggamit sa imong faith. Amen. Unya ang faith gikan man sa atong kasing-kasing. So ang believing pag-una na, and then tungod unsay imong gi-believe, unsay belief nimo sa imong kasing-kasing sa imong faith,
Maunay mo gawas sa imong baba. Kaya ang yawa, gusto mo na mo inject og mga negative nimo. Pero in-encounter nimo sa tira sa yawa nga mao ang word sa Ginoo, ang gitira niya makuanto maputol to mauna ubalik na sa nang imong faith. Inject magyugas kaaway. Wa ana pa Jesus ba? Mintra si Jesus dito sa wilderness, he was fasting for 40 days. And then, niabot ang panahon nga gitirahan sa kaaway, gihadlok siya sa kaaway, gusto sa kaaway, ngayon kasing-kasing makabato ng kabalaka. Pero unsay gibuhat ni Jesus, iyang gitirahan, iyang counter-attack sa word of faith. Word of faith. Amen. So, every time niatake ang yawa, ang sword of the Spirit ni Jesus, which is the word of God, mo iyahang gitira nga tos kaaway o pildi kanunay ang kaaway. Mausan ni. Muna gamito na ito, mo sa nang gamito, sige, igsuon na kung tira ang kaaway, doon ay mga kahintang o sirkumstansya na moabot, na maunay gusto kang hadlokon sa kaaway, hula-hula, imong kasing-kasing, gusto niya sudlan, o kabalaka, o kahadlok, imo din na i-counter, diya na yun. Diya ayo paghuwat, nga mulamay ba, nga mo grabe, na makahimo na siyang foothold nimo, na utang siya og foothold sa imong kasing-kasing. Next, ana nga foothold igsuon, una, ginay-hinay na ang kabalaka. Walang uban, maingon nga, na-depress ko, kung anxiety. Ano man, kay gi-allow man nila ang mga suggestion sa kaaway pormero. Inig-suggest sa kaaway, inigtira sa kaaway sa iyong fiery dart, iya lang magidawat. Why kuan ba? Active kuan response sa unsay giatake sa kaaway, injection sa kaaway sa ilang kasing-kasing. Dili kinahanglan ang imong response diha dayon. The moment injikan ka sa kaaway, diha dayon ang imong response. Swift ang imong response right there and then pak imo din ang parang Jesus pa. Ingnan siya sa kaaway, oh, anak ka sa Ginoo, nagigutom ka, himuan ang bato upan. Kaya parang kaong ka. Ana. O suggestions kawan mga inana ba? Ingnan na niya. Man shall not live by bread alone. Oh, but by every word that comes from the mouth of God. So sakto kayo. So mausa na nato mga kaigsoon, no? Kaning mga o isulti ninyo kining practical nga paagi how to counter the enemy's attack nato. Kada adlaw naa magyud ang mga atake sa kaaway. So ayaw kuwata nga makalamay na nga makahimo siya og foothold. And then next sa foothold, igsoon, iyahan na ng badlisan ang imo kasing-kasing niya mingon na siya ako na ning teritoryo diriya o 1 square foot pa ni ang akong teritoryo pero ako na ni. So na siya teritoryo sa imong kasing-kasing. Pero man mo taga-expect action sa maong words sa Ginoo, ang sword of the Spirit. So next ana, ang iyahang 1 square foot, himuon na to ng 1 square meter, diha sa mo kasing-kasing. Sunod ana, kay wa may action gihapon. Ibasa raman ka nga ordinaryong pagbasa sa Bible, ampo nga ordinaryong pag-ampo, why spiritual warfare. So nakaingon siya nga, okay ra, why counter-attack? So, iyang gihimuan, dako na. Pormero, nahimo ng 1 square meter iyang territory. Sunod, nahimo ng 6 by 6. Sunod, nahimo ng usa ka 100 square meter. Sunod, kuyaw ana o malukop ang iyang atong kasing-kasing sa iyang. Ang atong kasing-kasing mahimo ng iyang duwaanan, iyang kampo. Nahimo ng stronghold, kampo na niya ba? Kung kampo na niya, mauna nga makapatuyang na siya diha, sulod sa kasing-kasing sa tao. Mauna ang tao, maingon nga, na-depress ko. Yeah.
Pakita dayon dia sa Facebook, kapoy na kayo, oy, gusto na kong kuan, anak. Paog na dayon. Nga naman, kay sa first attack, sa kaaway, wa may response, igsuon, gikan nato. Ato malang murag ato pag yung gi-entertain, bitaw no, ano kani. Oh. So, mao na. Imbis, adto sa word sa Ginoo, adto hinoon mag-research sa internet. So, nag-research niya, kabasa siya nga ito, nga maudi ay na, uy, kuyawa ni ani, uy. Kuyawa din ako gibati, uy. Maudi ay ni. Kuyawa ni ani, uy. O, mako na na. So, imbis, ang imong kasing-kasing mapuno of faith, na puno nagkabalaka, na balaka nagkagsugod. And then, sa kubang kabalaka, igsoon, isud ang fear. Kuyaw kay ang fear, igsoon. Stronghold na. O niya, isud ang unbelief. So, di na mudot ang pulong sa Ginoo nimo na puno unbelief. Kinahanglan na na og deliverance. Kuha nimo mga kaigsunan. Mao na ayog ingon na kay tungod wa kay problema karon, di ra nimo pa rin kamutan nga makabaton kag faith. Mao hinuon ning panahon nga imong i-fortify ang imong kasing-kasing with God's faith. Amen. So mao ni. Imong kasing-kasing na I believing. Ang imong mouth is confessing the word of faith. So mao na itong gibasa igsoon sa Matthew 12. Galingon sa verse 34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Verse 35, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. And an evil man out of an evil treasure brings forth evil things. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Kaya importante kayo sa verse 37, ingon siya. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Tanawa na. Now, ang word na justify, igso ng meaning ana, na madawat nimo ang righteousness sa Ginoo, ang intervention sa Ginoo. Kanus ana? By your word. Ang meaning sa condemn, mauna, ang mga butang na wala gi-intention sa Ginoo na madawat nato, mao hinuoy may tabo. Mao na ang uban, way kwarta, mangutang inana o pulong sa utang, wala lagi kwarta, bad confession ba, silag nimo utang, nagpakinahanglan, lisod kayang kinabuhi, inana. Naamang yun na, reality man na, fact man na siya. Pero kung sige ni mo nag-i-confess igsoon, di na mao. Una ningon siya si Jesus ini, for by your words you will be justified. And by your words you will be condemned. So kung manggawa sa imong puro negative, complaining, bagulbol sa kinabuhi, anong kalibutana, bagulbol, apilo ng ubang tao, inana. So may mauna na ito mo, ingon sa by your words you will be condemned. So ayaw expect na makadawat ka o milagro o kaayuhan o provision or intervention sa Ginoo kung ang words na to are words na dili sakto igsuon na i-confess sa mga tao na naa sa Ginoo. Pero ngadto sa mga tao na nag-confess sa words sa Ginoo, mo na gingon niya, by your words you will be justified. Amen. So, kanus ang madawat nimo ang imong breakthrough, ang imong panginahanglan matagbo sa Ginoo, ang imong lawas maayo sa Ginoo, ug tanang mga manifestation sa kanindot sa Ginoo suma sa gisulti sa iyang word. Kanus ano madawat kung imong i-confess ang pulong sa Ginoo. So why ko kahadlok imong i-confess kanon?
Kay ang foundation, ang imong foundation soul sa kasing-kasing ang word man, ang faith. So inigawas ana, dunay mahitabo sa imong kinabuhi. Amen. So mo lang ningon siya sa verse 34, na out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So mo natagaig na yung foundation imong faith, which is the word of God. Kaya ang word, yung imong basahon, sige, kanunay, pamalandungi na. Amen? Kaya kining atong baba, kining atong dila igsoon, i-train na to ni siya. Ingon man si James nga no man can tame the tongue. Tinuod na. Pero ang word of faith maoy mo tudlo mo train sa atong dila, sa atong bakba. Now, these three things go together. Believing, thinking, and saying. Believing, thinking, and saying. Importante na ang tulo sa pag-train sa atong sinultihan. Amen. So ngadto sa kuan, ngadto sa sa Romans 10. Tingnan there is a verse 10, Romans 10:10, Romans 10:10. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Iawag ka nga karong gabi una, i-meditate ni nga word so Romans 10. Ikan diri na sa kuan sa verse 9. Romans 10. Verse nato sa 13. Romans 9, 10, 9-13. I-meditate na, iampo na pangag revelation sa Ginoo. So dinhi mga kaigsunan, nagikan kuno sa kasing-kasing ang tao mutuo na mag-justified siya. Amen. So di siya matulisok sa yawa. Pareha ni Jesus ba? Pag tira niya sa word sa Ginoo, walay taga-storya, walay mahimong yawa. Ano man, gikan man sa kasing-kasing. Kunya, nagingon sa diha, and with the mouth, confession is made unto salvation. So ang confession nato, ang believing nato from the heart, and confession from the mouth, o resulta ni og salvation. Now salvation means our salvation yun sa atong kalam. And it can also mean salvation sa imong kahimtang, sa imong sitwasyon, sa imong problema, sa imong pamati. Apply na diha ang salvation. So importante kaya na mga kaigsunan. Amen? So kanang dilaan na, i-train yun na. Kanya ra ba, kinindila, asuma ni James. May sige na itong balik-balik. Namura ni og timon, meaning you can plot your destiny, your direction. Asa man gusto nimo pasubayon ang imong kinabuhi. So right now, from the word and from believing and your confessing, you have to plot your course, the course of your life. So nasa James 3:4. Kunya, ingon siya, kanang imo kunong dila, mura kuno ni og kanang timon sa barko. Gamay kayo na, pero inigliso sa timon, liso tibok lawas sa barko. Meaning, ang destiny nimo, asa nimo ni i-direct ang imong destiny. Asa man ka gusto, ugma. 1 month from now, 2 months from now, 1 year from now, 10 years from now. O sa may mong gusto. Karon pa lang, imo na lang gamito ng imo, rather, imong timon. Gamitan na na. Amen? Kung gusto ka, naapa ka aning kalibutan at 10 years from now, na maimso, basko, well provided, gikan sa Ginoo. Karon pa lang, imo na lang sigihan o believing and confessing. Ang pulong sa Ginoo, ayaw yun po ni, kada adlaw yun na, i-confess yun ang mga kaigsunan. Wa man kumingon nga, di na kamo
Wala na tayo problema, di na tayo kasugat og mga inana, mga pagsuway, mga palatian, ana. Pero, bisan pag moabot na, ang manifestation sa word, ya dadon jud ka ngadto niya sa word. Dadon jud ka sa word ngadto og unsay imong i-confess sa imong baba kanunay. Amen. So believing, thinking, and saying, imo ginasulti. Kay ang confession yun igsoon, mauna ang imong pagsulti, maunay pagpagawas nimo sa imong baba, unsay imong gituhuan sa imong kasing-kasing. Amen? And then, mura na ukuan ba, naghatag og ebidensya sa unsay imong pagtuo sulod sa imong kasing-kasing. Muna na kanindot sa Ginoo igsoon. Kaya ang Ginoo nag-equip nato kitang tanan mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo, aron mahimo tang mga overcomers, mahimo tang victorious, na mahimo ka magmadaugon kanunay. O i-equip ka, pero naara na nato if you are if you actively use your faith and strengthen your faith and feeding your faith kada adlaw, mao na magdala dan-on ka ngadto sa kadaugan unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Amen. So kisay makaingon nga maayong Ginoo, nindot ang Ginoo. Kay iya mo gitang gi-equip, wa may usa nato nga wa niya tagai sa faith. Kaya wa sa ni siya nagplano o kapildihan nato. Ang giplano sa Ginoo mao nga magmadaugon ta gayon. Kibaw naman mo nga unsaon pagpalig-on sa faith mao man ang word kaya nagingon man na sa Romans 10:17. Now faith comes by hearing and hearing by the word of God. Amen. So kung ang faith palig-on pinaagi sa word, then spend time with His word. Ayaw lang panagsa, kausas sa semana, kaduwas sa semana, katulo. Umahimo kada adlaw gina. Spend time yun. Find time. Imo yun ang gahinan. Ang kada adlaw, gahinan yun ang imo ang word o prayer, mga kaigsunan. Kaya sa gingon nyo, ang prayer is the vehicle of our faith. Nasa kadadon. Ug ang prayer mauna ang expression sa imong faith igsoon. Na pagsalig sa Ginoo ba? Na unsay iyang ipasalig nato, iyan ang buhaton. Gusto niya na gamiton nato ang atong faith. Amen. Amen. So, ato lang trino ng ato mga dila, mga kaigsunan. Kay importante kay na. Dito gani sa Mark 11, verse 22, importante ang dila yun, importante. Ang confession, importante. Kaya naingon man siya nga, ingon siya dito sa Mark 11:23, whosoever shall say unto this mountain, be moved, and be thou removed, and be cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that those things he say will be done. Whatsoever he says shall be done. Amen. So, importante kay gina mga kaigsunan, ang pulong. Amen. So, ang kayawa, may nga lang akin sa magkang nga musulti-sulti sa word. Wow, na may mahitabo doon. Awa, dugay na kay kasi confess sa word. Wa manginitabo. Di na tinuod, bakak na sa yawa. Ganong ni amang karon din eh. Ang tun karon na apa man ka. Na kay kahimsog, na kay kabaskog. Wa ka pasagbis Ginoo. Tungod na sa confession sa imong faith. Amen. Sabriyo na to ikso dito sa last verse of James 3 po. Ingon siya diya, look also at ships. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. Yes, verse 5. Ingon sa even so, the tongue. Amen? There is a verse 5 mag-iskot of tongue.
Sa verse 4, nag-isgot ng brother Timon sa barko. O niya, there is a verse 5 nag-isgot ng tang. So, klaro kayo na ang imong tang maka-determine sa imong future. So, gamitan na. Ayaw na napasagdi, ayaw na murag iwat maliwa pa. Marag ikaw, akay buhat. Murag wa rin dili ka-active kayo, anak. Anak, ayaw. Kay gitagaan man taong paagi sa Ginoo, kita mga Christians, di ba ta mga unbelievers, na ang kinabuhi mo raragwa, isira-sira, kung sa may tabo, sa akong taman, anak, na sa unbelievers. Pero alang sa mga Christians, gitagaan tag pamaagi sa Ginoo, how to plot the course of our lives. Amen. Tumaw na, gamita ang imong brother, ang imong dila. Oh, praise God. Na ang word, ang Bible, nagihatag sa Ginoo nato. Na mao'y bala sa atong dila, mao'y bala, mao'y atong gamiton. Pusil bala na. Sigurado gina, doon na gina-effect. Inigsulti nimo sa word sa Ginoo. Kakibaw man ta, ang power is not even in us. The power is in the word itself. In itself. So, inigsulti nimo sa word, i-confess nimo sa word, mauna nga doon na gi-effect. Ang gingon ninyo, maunay bala sa atong dila ang pulong sa Ginoo. Amen? Amen? So, mga kaigsunan, reminder lang yun itanan, kini-review ba sa unsay gihatag sa Ginoo nato. Kaya gusto sa Ginoo nato, dili naman good nga mura ra taw mura nagwa ba. Okay naman, buhi man ko, naaman ko ron, naaniyaman, may man ko kahintang. Nanay mga kumusta man kabay, kumusta man kabrad. Kaluoy sa Dios, maogyapon, nana. Okay ra, nana. Ang gusto sa Ginoo dili okay ra, ang gusto sa Ginoo ang victorious ta, overcomer ta, kanunay ta nag-advance igsoon, nagpaggamit sa iyang gingharian at para sa pagtukod sa iyang gingharian. Tungod nato ang gingharian sa Ginoo ni dako. Tungod nimo ang inyong simbahan expand. Tungod nimo dunay usa ka tawo na dasig. Tungod nimo dunay usa ka masakito na ayo. Tungod nimo dunay usa ka tawo nga nanginahanglan nga natagbo yang panginahanglan. Tungod nimo ang inyong project sa church natuban. Dili ra okay ra. So mao na katuyuan nga nung gihatag sa Ginoo nato ang faith. Amen. So gamita gina imong faith kada adlaw. Kay di gyud mahibungot ang Ginoo wa tay faith. Without faith, it is impossible to please God. Imposible kayo na ma-please nato ang Ginoo kung wala tayo faith. Amen. So ato na i-continue ang atong lesson mga kaigsunan. Next time na mo speak ko din padayon nato ni kay importante kina sa mga katawhan sa Ginoo. Daghan kaayong mga victories unta na gusto ipahiagom sa Ginoo sa mga katawhan. Pero katungod daghan sa mga katawhan sa Ginoo passive. Kanang wa ra gyud ba? Wa ra gyud gibuhat actively. So passive na. Mauna nga na pending, mauna nga imbes mahitabo unta ni wa pa mahitabo kay ang mga katawhan sa Ginoo passive man. Pero doon na ganay kakulian sa tibuok kalibutan, mauna makita nato tanang mga Christians nag-ampo gyud pareha atong COVID. Tanang Christians ni ampo gyud tanang Christians na dasig. So mausa na mga kaigsunan, dili ta passive. Gamito nato ang atong faith. Amen. Gamita imong faith kada adlaw. Doon na kay effect sa imong church. Doon ay good effect sa imong pamilya. Doon ay good effect sa imong kaugalingon o sa inyong project sa church, sa imong Bible study. Doon ay nindot kayo nga nitabo tungod gamit nimo ang imong faith. Let us pray in Jesus' name. Dear God, kami nagpasalamat, Lord God, ni kagahion sa panahon niya diin
among gigamit para Ginoo sa paghisgot sa imong balaang pulong. Father God, in the name of Jesus, kaampo mi Lord that you will stir up our faith, O God. Ukawa ang among mga nahikatulog ng mga pagtuo in the name of Jesus. Father, bring resurrection life to us, O God. Na mahimo ming active, mahimo ming aggressive, O God, diha sa pagbuhat sa imong buluhaton. Kung dili mi mga sideliner nga nagtan-aw lang, kung dili Lord, matag-usan namo nagpaggamit para sa imong kadungganan ng kaymayan. Na Lord, ang among kaugalingon mauswagon, ang among pamilya mauswagon, imong simbahan mauswagon, Ginoo, in Jesus' name. Tudloy mi Lord kada adlaw nga dili mi maglakaw sa unsay among nakita kung dili unsay gisulti sa imong pulong. Dalaygon ka o Diyos, simbahon ng imong ngalan ni kagabiyo na mga panalangin ang matag-usa nga nanambong karon. Tudloy matag-usa panahon sa mga problema, sa mga sakit o balatian na among gamiton ang imong equipment nga gitawag og faith. Aron mo daog kami gikan sa mga pagsuway. Dalaygon ikaw, Ginoong Jesus, salamat sa imong balaang pulong. Ikaw mo'y mag-aayo sa tanang mga balatian. Magapahigawas ka namo gikan sa mga sakit. Maghatag ka namo sa kaayuhan. Bisan pa man sa provision kada adlaw, Lord ka, sa tanan karong nga naminaw. Lord, dumog himaya, imo ra diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus.